napapansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga batang ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital.
At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Napapansin sa iyong mga kapaligid. Magandang araw sa lahat po na nanonood at nakikinig sa programa ng Balikasan, Balik Kalikasan, at salamat sa Diyos na bigyan muli tayo ng pagkakataon upang ating maipahayag ang kamalayan at kalinga sa kapwa at kapaligiran tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Hatid sa atin ang Bukas Palad Philanthropia Incorporated, isa pong non-government organization, civil society na binuo ng mga volunteer professionals and executives upang lalong ipadama natin sa ating mga kababayan ang kahalagahan ng daigdig na nilikha ng Diyos at ang tao mismo na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis. At binigyan po ng Diyos ang tao ng kapangyarihan at kakayanan na pangasiwaan ang lahat ng nilikha ng Diyos. Kaya sa loob po ng programa ng Balikasan, Balik Kalikasan, maaari po kayo makibahagi sa ating palatuntunan sa magitan ng live streaming www.ustream.tv/channel Kakampi Online. At maaari po kayong tumawag sa ating telephone numbers 8656-788-3607 o sa inyo pong lingkod 0906-246-1929. Ano man po ang inyong mga punat panukala tungkol sa kalikasan, kapaligiran, tungkol sa mga ginagawa, mga ika-concerns ng tao sa ating mga kalikasan na nilikha ng Diyos. Maaari po niyo i-text 0906-246-1929. At nais po natin batiin ang pamunuan ng Bukas Palad Philanthropia Incorporated sa panguna ni Rod Cielo, Connie Limhoco, Jezal Mendez at Father Filimon Castro. At syempre, ang tanggapan po ay nasa 1550 Diamante Corner, Ruby Street, San Andres, Bukid, Manila. At ganun din, pinasalamatan po natin na nagtataguyod ang programa ng Balikasan, Balik Kalikasan, ang Buhamera, isang food mix drink, ang Helsinki Tours and Transport Incorporated, na may telephone numbers 563-7026 at 563-9757. O maaari po kayong kumontak sa kanilang email helsinkitrans@yahoo.com. At pinasalamatan din po natin ang Mansor Security and General Services Incorporated na may telephone numbers 588-0167. At sa mga nais mag-apply ng trabaho, ma-posting bilang security guard, male or female, maaaring tumawag sa 588-0167. At syempre sa ating pong pasimula ng programang Balikasan, Balik Kalikasan. Binabalik po natin ang mga aral at pamumuhay ng mga unang mga sumampalataya sa Diyos na may likha ng daigdig at nabigyan ng mga pangunawa upang maisakatuparan nila ang kanilang stewardship. Kaya pasimula po sa pating panahon, marami tayong pagkukulang, marami na tayong pagmamalabis na nagawa sa magandang nilikha ng Diyos sa magitan ng mga pag-aabuso, pagwawalang bahala, pagmamalabis mismo ng tao,
very bad ang ating stewardship. Kaya sa pasimula, ating pong sama-sama tayong dumalangin at humingi ng patawad sa ating environmental prayer. At yung ating pong inspirasyon din, natural, ay tayo po sa ating makabagong panahon ay naniniwala na may talagang buhay na Diyos, na ang Diyos natin ay mapagmahal at nilikha niyang lahat para sa ating kabutihan. At upang ikangay patuloy na malasap natin ang kanyang paglingap, ang kanyang divine providence, ay tinanggap po natin ang isang responsibilidad na mga stewards of the Mother Earth. At nais po nating ipaalaala ang mga una ring sumampalataya, mga God-loving Christians na naging ikangay practically tumupad sa kanilang tinanggap na stewardship. Yan po yung mga saints and martyrs. Nag-iwan po sila ng mga sulat, ikangay mga testimonies ng kanilang pag-ibig sa Diyos ay naipamalas sa magitan ng kanilang pag-ibig at pagmamahal sa kapwa at sa daigdig na nilikha ng Diyos. Sila po ang tinatawag na practical Christians na kanilang sinasabuhay ang kanilang pananampalataya na ang Christianity ang pagsunod sa ating Panginoong Kristo. Ang Christianity is a way of life. Okay, so that ang ating pong pakinggan at mapanood sa ating screen, ang Ecological Witness of Saints. Kung di nakita yung pagsamo, mamaya po natin papabahagi sa inyo yung pagsamo. In the meantime, yung pong Ecological Witness of Saints, ang ating matunghayan sa magitan ng ating Ustream. Okay, ang ating pong programa ay bilang ikangay renewal, revival, regeneration ang ating purpose. Na ikangay, may balik po natin ang paradise lost, ma-regain ulit natin ang pagtitiwala ng buting Diyos, ang ating divine creator. At sa magitan po ng mga inspiration ng mga naunang sumunod at tumalima sa dakilang atas ng Diyos na pangasiwaan ang lahat ng nilikha. Narito po ang ilang bahagi ng Ecological Witness of Saints and Church Fathers tungkol sa kanilang stewardship. At palagay ko po at ninyong makikita, meron po tayong aral na mapupulot. Merong inspirasyon po na tayo matutunan upang bigay lakas sa atin na ikangay motivation na ipagpatuloy natin ang dakilang pagtitiwala sa atin ng Diyos. Na nilikha ng Diyos ang lahat na very good. At kung tayo pa nagkulang o nagmalabis, ay meron pa pong pag-asa para tayo ay magbago at maibalik natin ang tiwalang iyon sa magitan din ng inspirasyon ng mga church fathers and the ecological witness of the saints. PowerPoint. Ito po ay PowerPoint na na-prepare ni Father Philemon. At siyempre po ang ating tinutukoy na dakilang vocation ay sa mamagitan ng Christianity as a way of life. Ito po ang tugon upang ang mga Kristiyano, mga God-loving people ay tumalima sa batas ng Diyos upang atin din maranasan ang maging masunurin sa magitan ng batas ng lipunan o pamahalaan na umiiral sa ating kapanahunan. At more than that, sa batas ng lipunan ay kalinsabay po dyan yung concern ng church, the body of Christ, na ito po naman ay isinabuhay din ng mga tapat na mga Kristiyano na naging steward ng creation of our philanthropic God. Okay? So, ilan po sa ecological witness of the saints and church fathers? Kung ating pumatunghayan, sabi ni Saint Clement of Alexandria,
balik. Number 2. Saint Clement of Alexandria, tungkol po sa isang disiplina ng mga Kristiyano. Ito po ay magbibigay sa atin ng lakas, no? Upang umiiral na consumerism, yung lifestyle ng tao, ay yan po nagbibigay sa atin ng pag-aabuso. Yan ang problema. Yung ikangay gluttony. So that ang church na nagturo po ng disiplina, yan po ay isinabuhay ng mga faithful Christians. Sila po ay ikangay nag-fasting. At paano sila nag-fasting? Dahil naunawaan po nila ang kahulugan ng buhay. Na tayo tinuruan ng Diyos, ang dakilang guro. Tinuruan tayo ng isang utos na tayo ay kakain upang mabuhay. Ha? Hindi po tayo nabubuhay para lang kumain. So that ang ating pangunahing layunin sa buhay, sa daigdig, ay hindi para lang tayo magkaroon ng pleasure. Hindi po yan ang ating chief ambition. Kaya nga po simple ang ating pagkain. Katulad ng mga pagkain na ito ay gustong-gusto ng mga bata, hindi nagre-reklamo. Ika ngay, it should be plain and ungarnished. Hindi ika ngay nagbibigay ng ika ngay pag-abuso, kain ng kain, lamon ng lamon. Yun po ang kailangan na dapat natin pigilin. Yung tinatawag na self-indulgence. So that we do not indulge the pleasures of the flesh, na itong pagkain ay magkakasya po sa lahat ng tao sa buong daigdig. Walang magugutom kung ang mga Kristiyano mananalig na ang ating layunin sa buhay sa daigdig ay hindi lang para kumain. Iyon po ay pagbibigay lang ng lakas para patuloy tayong mamuhay na marangal at kalugod-lugod. At sa pamuhay ng may karangalan, ay taglay natin ang disiplina na atin pong ikangay masubdue. Hindi tayo magiging ikangay palakain o palalamon. At hindi tayo palamunin. Tayo kumikilos, nagtatrabaho para sumagana ang bunga at mga biyaya ng Diyos at upang ibahagi ito sa lahat. Hindi para maging sakim. Otherwise, talaga po magkakaroon ng kahirapan. So that yung food and diet ay napakaganda po ito ang tinatawag na disiplina ng mga God-loving Christians. Even po sa ibang grupo ng mananampalataya sa relihiyon ng Islam, meron din po silang fasting. Ang fasting po sa mga Kristiyano ay simula ng panahon ng ating Panginoon Jesucristo. Tinuruan niya mga apostoles ng fasting. Pero kasabay po ng fasting ay prayer. So that yung ating gagawin na fasting November 15 hanggang December 24, fasting with prayer. Ibig sabihin, we only fast sa panahon ng Adbyento. At sa every day, every Wednesday, every Friday, nagfa-fasting ang mga Kristiyano silangan sa Jerusalem, sa Alexandria, Egypt, Constantinople, sa Antioquia, Syria, at yan po yung mga sentro, miging sa Russia, sentro po ng mga Eastern Orthodox Christians. Nagfa-fasting sila every Wednesday and Friday. Pero yung fasting ay may kaagapay na prayer. At yung kanilang ikang pagtitiis ng mga pagkain. Isa-isang tabi muna, yung mga karne, masarap na pagkain, at yung mga kinakailangan po ay i-share. Ibig sabihin, nag-aayuno tayo, nagfa-fasting para i-share ang pagkain sa mga nagugutom, maski po hindi Kristiyano. Sapagkat ginagawa mo yun, sapagkat Kristiyano ka. So that you practice what you believe. Hindi ka kakain sa loob ng fasting period. For example, November 15 hanggang December 24 para makaya mo mag-fasting kasama ang prayer, kasama ang Bible reading,
kasama yung Jesus Prayer, at yung pagkain ay i-share mo na sa mga kapitbahay o sa kapwa mo na hindi na dapat malaman na ikaw ang nagbigay. So that ayun po yung palaala sa tradition ng mga God-loving Christians doon po sa Middle East, sa Asia Minor, at maging dito po sa Pilipinas. Okay? Isa pang ating mabigyan ng pangunawa ay yung sinabi, okay, next. Ni Saint Anthony the Great. Ito po yung dakilang monghe sa tradition po ng Holy Church, o the One Holy Catholic and Apostolic Church, Saint Anthony the Great, na nabuhay ng panahon taon 251 to 356, siya po tinuturing na Father of Monasticism. Para po siya pa nagpusimula ng tradisyon ng pagiging monghe. At sa kanyang pamumuhay, doon siya sa bundok, sa kuweba, doon po siya nanalagi, alone with God. Hindi po lonely, alone with God. For one who has faith and determination, it is not difficult to gain spiritual understanding of God. If you wish to contemplate Him, look to the providential harmony in all things created by His Logos. Napakaganda nito, Sino may pananampalataya at pagsusumikap, hindi mahirap na maunawaan sa larangan ng espiritual at makilala ang Diyos. Kung nais mo siyang pagnilay-nilayin, tingnan mo sa kalawakan ang mga maayos at magagandang nilikha ng Diyos sa magitan ng kanyang salita. Logos. Okay. So that ito po ay ikangay pwedeng gawin maski po nasa siyudad. Minsan, kailangan tumingin tayo sa langit, tumingin tayo sa kabundukan. O dili kami panahon, punta tayo weekend sa province. At diyan po makikita natin na yung mga nasa lalawigan ay iyan po ang meron tapat na mga pananampalataya na mumuhay ng simple at may harmony at hindi po winawasak ang kalikasan. Kaya makikita po natin ang pag-aabuso ng tao, pagwawalang bahala sa magandang nilikha ng Diyos sa mga lungsod at nagkakaroon po ng mga suliranin, mga problema katulad ng water pollution, air pollution, na lahat po ito maging ang ating mga nababasa, napapanood ay ikangay polluted na. Kaya nga nakalagay for adults only. Paano adulterated na tayo, prostituted na sa lungsod. Ang city life natin talagang corrupted, talagang prostituted, adulterated. Kaya pumunta tayo alone with God. Tingnan natin ang magandang nilikha ng Diyos, yung kalikasan, yung ating kapaligiran, maging sa lalawigan. At pasalamatan natin ng Diyos na dahil meron pang mga kababayan tayo na tapat na nanangalaga ng kalikasan at kapaligiran. At dahil po sa kanilang taimtim na pananalig sa Diyos, hindi po nawawasak ang kalikasan at kapaligiran. Magsisilbi iyan para bang ating mga resort. Diyan tayo magre-retreat. Diyan tayo mamasyal. Muli tayo ma-revive. At yung mga sakit natin, dulot ng air pollution, water pollution, yung ating ikangay moral pollution, dahil sa mga illegal at immoral nating activities dito sa lungsod, doon po tayo magkaroon ng refreshment, regeneration, renewal. Katulad ni Saint Anthony the Great, Father of Monasticism, noong 4th century, ikangay yan din po ang trabaho at lifestyle ng mga monks. Kung meron pa tayong lugar po, magdo-donate ng lupa, abay maganda po, may convert yan sa brotherhood o monastic community. At yung mga monghe, sila po magpe-preserve, magme-maintain na magandang nilikha ng Diyos doon sa kagubatan, kabundukan, karagatan. Sila po maging stewards ng ating mga pagpapalang tinanggap sa butihing Diyos. Nang lahat ay nilikha ng Diyos very good.
at tayo po ay manalangin at mag-aspire tayo na makibahagi dito sa tinatawag na vocation na maging Christian stewards ng providential care of God, no? Okay, so sa mga interesado po, pwede kayong tumawag kay Father Philemon 0947-701-8880. Maaari po makontak si Father Philemon at siya po ay mayroong brotherhood na mga senior citizens o may mga kapansanan na kanyang kasama doon sa Brotherhood of St. John, doon po sa ilang na lugar sa Laguna. Babanggitin po sa inyo ni Father Philemon yan. Kung kayo interesado, tumawag po kayo doon para bong monghe. At yung mongha, doon po sa Masbate. Pero tumawag po kay Father Philemon para sa marami karagdagang impormasyon para malaman nyo yung lifestyle ng stewards ng wonderful creation of God na ito pa nangangasiwaan po ito, pinangunahan ng St. John Brotherhood. 0947-701-8880. Okay? And then, dadako tayo mamaya. Mayroon tayong 5 minutes para sa ating last segment. Isa pang ecological witness ng saints. At ito'y maganda pa na ating bigyan ng pagkakataon. Saint Athanasius. Siya po ay nabuhay ng panahong 3rd century. At what the Word of God in creation reveals, by the greatness and the beauty of the creatures proportionately, the maker of them is seen. For just by looking up to the heavens and seeing its order, it is possible to infer the word who ordered these things. So one must also behold God is Father. So that sa pananampalataya ng mga God-loving Christians, meron pong Diyos na lumikha ng lahat, ang living God. Ito po ay nilikha ng Diyos out of nothing. Nauna po ang Diyos may Diyos na makapangyarihan. At sa magitan po ng kanyang pag-ibig na nag-uumapaw ay nalikha ang lahat. At nais niya itong ibahagi dahil sa pag-ibig, ibahagi sa kanyang mga sangkatauhan na kanyang nilikha. At ang sangkatauhan naman makakilala sa Diyos na lumikha sa kanya. Kung kanya makikita ang kadalisayan, kagandahan, kaayusan ng mga nilikha ng Diyos. Basta tumingin lang tayo sa langit, sa kapaligiran, karagatan, kabundukan, napakaayos ng kalawakan. Makikita po natin sa ating isipan na ang salita ng Diyos ang nalumikha nito at ang lahat ay nalikha sa magitan ng salita ng Diyos. So that yung pong salita ng Diyos na nagkatawan tao, yan po yung anak ng Diyos, atin pong mababanaagan na anak ng Diyos ay merong ama at doon siya nagmula. Siya ay bugtong na anak ng Diyos. So that nang ipahayag ng ating Panginoon Jesucristo na siya ang salita ng Diyos at ang lahat ng nilikha ay nilikha sa pamamagitan ng salita at ang salitang iyan, nagkatawan tao, yan po ay Mesiyas, yan po ang ating tagapagligtas, ang Panginoon Jesucristo, ang anak ng Diyos Ama. So that makikita po natin na ang Diyos na lumikha ng lahat ng tao at ng kalikasan ay napakaganda po. Kaya ito isang renewal para sa atin na ating pananampalataya sa Diyos na di nakikita ay nakita na natin at namamasdan natin ang kanyang kabutihan sa magitan ng pagpapahayag ng kanyang anak na si Jesucristo ating Panginoon na siya rin ang pinakang ikang salita ng Diyos na nagkatawan tao. Okay? So, yan po ang ating namasdan sa ating unang segment ng ikangay masdan ang kapaligiran sa pagkamagitan
ng kagandahan, kayusan ng kapaligiran, mababanaagan natin ang Diyos na mapagmahal ang lumikha sa atin na siya nagpinagmumulan ng lahat magkapalat biyaya na ating tinatanggap araw-araw, oras-oras, bawat sandali. Kaya ang ating pasasalamat sa Diyos na lumikha ay naipapamalas natin sa magitan ng ating pagsisisi. Sa anumang pagkukulang, sa anumang pagmamalabis, patawarin nawa tayo ng Diyos na mabuti. Siya ay mapagmahal sa mga masunurin sa Kanya at siya ay mapagpatawad sa mga nagsisisi. Yan po ang ating pagsamo at sa ating pagsisisi, kalakip ang ating panibagong buhay sa tulong ng grasya ng Diyos, sa tulong ng salita ng Diyos at ng ating pagbabasa ng banal na Biblia, maunawaan natin na ang ating tungkulin na tinanggap mula sa Diyos mismo, ito ay ang ating bokasyon. At kung anong tugon natin, pwede po natin simulan ngayon. Kaya nga po, sa mga interesado po na makibahagi sa tinatawag na advokasya ng Bukas Palad, Balikasan, Balik-Kalikasan, ating pong sambitin ang kamalayan at kalinga sa kapwa at kapaligiran tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Ang Balikasan, Balik-Kalikasan. Tandaan po natin, ang buhay ay mahalaga, kaya ito'y mahal. At ang pagmamahal natin ay naipamamalas kung alagaan natin ang buhay. Napapansin sa iyong mga kapaligiran, kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa riwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan.
Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagunan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan.